Pang-ulam naman po ang lutuin natin ngayon mga mare. Napakasimple lang ng paraan na gagawin natin, pero promise po, bawat pamilya natin ay tiyak na magugustuhan. Napakasarap nitong pang-ulam at pangbaon din sa school or sa trabaho. Una nating gagawin ay pagsasama-samahin muna natin yung pang-marinate. Naglagay lang ako dito ng 1/4 cup ng calamansi juice, 1/2 cup ng toyo, at 2 sachet ng paminta. Ganito pong paminta yung ginagamit ko. Bali crack po ang ano nito kasi wala akong pinong paminta. Pagkatapos naglagay po ako ng isang sachet ng sakto pack ng suka. Then, isang pack din po ng seasoning. Kung ayaw niyo po ng may seasoning, skip niyo na lang po yun. Pagkatapos ay halo-haluin natin ito para po masama lahat ng mga sangkap. Pagkatapos po nito ay ibababad natin dito yung ating pork chop. Bale, meron po ako dito 5 pirasong pork chop kasi po pag namimili ako nito, bale, sinasakto po ko po kung ilan kami sa bahay. 5 po kami sa bahay, kaya 5 piraso din po ito para tag-iisa po kami nito. Isa-isa po natin itong ilulubog sa ating sauce para po makatiyak na lahat po ng part ng pork chop is magkakaroon po ng coating para po magpantay din yung lasa nito. Pagkatapos po natin itong i-marinate, bali, i-ref po muna natin ito ng overnight. O kaya, kung nagmamadali naman kayo, pwede naman po mga at least 4 hours para humapit na po yung lasa niya doon sa ating karne. Bali, pagka natapos ko po itong i-marinate, i-ref ko muna po ito ng overnight. Kinabukasan ko na po ito lulutuin kasi pambaon po ito ng aking anak na nag-aaral. At yung isa po is nagtatrabaho. After na nga po kinabukasan na nito, ayan, galing na to sa ref. Malamig pa po siya. Sa chiller ko lang po ito nilagay, hindi ko na pumilagay ito sa freezer kasi lulutuin ko naman agad-agad kinabukasan. So ito na nga, binalibaliktad ko na nga lang para malagyan pa uli ng sarsa yung kabilang side. Eto, nagpainit lang ako ng mantika dito. Pagkatapos ay ipiprito lang muna natin ito. Bali, piprituin lang po natin ito sa magkabilang side. Nasa inyo po kung medyo tutostahin nyo or hindi. Ako is yung tama lang na luto kasi malambot lang naman po ito. Ayan. So, nung okay na nga po, balihin na ako una ito, tas prinito ko pa yung iba na lang mga kasama. Ganito lang po talaga ako magluto ng pork steak mga mare. Bali, pork chop po talaga yung ginagamit ko. Pero pwede po kayong gumamit ng ibang part ng karne. Ganyan lang. Tapos, kailangan lang talaga is binababad siya ng overnight para yung lasa niya is kapit na kapit. So, natapos na ang lutuin yung mga pork chop natin. Dun sa mantika na ginamit natin, doon na rin natin igigisa yung sibuyas. Bali, isang malaking sibuyas. Ito, hiniwa ko lang po ng pabilog. Kapag medyo translucent na po yung sibuyas, bali, ibusin natin dito yung pinagbabaran natin ng ating pork chop. Yan po yung magiging sarsa natin sa ating pork steak. Pagkatapos, ay haluin lang ito at tikman natin kung may kulang pa sa lasa. Bali, ako po dito is naglagay ako ng 1/2 tablespoon ng sugar. Ang balanse po dun sa asim at sa alat. At okay na okay po ang lasa nito. Tapos, kapag kumulo na siya, ilagay na natin yung ating prinito pork chop. Make sure lang po na ma-coat natin dito yung sarsa para po maging pantay yung lasa nito. Pagkatapos nito ay pakuluin lang natin ito ng ilang segundo at okay na po ito. Hindi na po natin kailangan pang lutuin kasi luto naman na ang ating pork chop. At ito na po ang ating finished product. O diba, umuusok-usok pa yan mga mare. O diba, sabi ko sa inyo simple lang ako magluto ng pork steak. Pero pag ginawa niyo po ito, tiyak po kung magugustuhan nyo ang lasa nito at naku po, mapaparami ang kain nyo. So, paano mga mare, sana po try nyo rin itong gawin. At
sana po ay abangan niyo ulit ang aking next vlog at mga recipe idea pa na maibabahagi ko sa inyo. Salamat po sa panonood at ingat po kayo. Thank you for watching. Bye-bye po and God bless.